For the three actors po, right now po that what happening in their country, alam naman po natin may pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po as an individual, parang meron na rin po ba kayo realization of what happening in our country na may connection din po sa atin bilang individual citizen? Lalo na po you are working, nagbabayad tayo ng taxes, something like that po. Tapos every time that we're buying the groceries, in the restaurant we're eating, meron pong kinakalta sa atin for the community. Ano po yung realization niyo po po ito? Okay. Well, siguro sasagutin ko to as from my own experience, dahil mas matagal, mas nauna ako sa kanila dito sa mga artista ito sa mundong ito, sa pagsilang, sa aking mga nasagap at natutunan. Tayo kasi mga Pilipino, itong sa nangyayari niya, this is the product of our kabaitan. Basta sabi ko kabaitan, alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra, masama. Ang Pilipino, mabait, kailang sumobra. Inano natin, kinunsinti natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm pretty sure, sasang-ayon kayo if I say, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders. Because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag-upo sa kanila? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag eleksyon, magkano kinita mo, magkano ka binayaran? We are selling our souls. Sana panood yan ng mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi to hindi to minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa, oy, lalo na mga mahihirap nasa probinsya, pag sinabi mo mo ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya 10,000. Isang boto mo. Ba? Pambili kong bigas na to, at saka di ba? Of course, this voters thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito lang tayo sa araw na to Dapat ang mga iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin, ng apo natin. And we should never sell our votes. Next time po, sana sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need at saka at the same time, above everything, this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, we should humble ourselves and pray together for this sakit ng bansa natin to. So cancer, oo. But kailangan we should humble ourselves and pray na sana mahil itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yan po. Yan lang. Yun. Agree po, it's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and say enough. Parang ganun po. Hindi naman po ito bago. Kahit hindi man po kasing viral ngayon, nangyayari po ito. Ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba? Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. So ako honestly, in a way, I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung results ng recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit papano, kahit parang nakakawalang gana po, kahit parang hopeless na po yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa na maging wiser po tayo, matuto po tayo.
Hindi na po excuse ang pagiging ignorant or walang alam. At saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right. And mas vocal po sila ngayon. So sana po tuloy-tuloy lang po no, yung pagboto po ng tama, pag-exercise po ng kanilang rights. And of course, hopeful pa rin po, kahit nga sabi po natin, ang hirap mong mahalin Pilipinas, hopeful pa rin po na kahit papano sandali maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabago. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot, at magkaroon po tayo ng pag-asa na mabawi po natin kung ano po yung nakuha sa atin. Ang hirap po sundan ng sinabi nila. Ang gaganda. Ang gaganda po ng sinabi nila. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinalulungkot ko is punong-puno ng galit kahit saan ako tumingin, kahit saan ako pumunta. Nag-worry ako na baka hindi natin makita yung hope na sabi nga ni Carla, may hope. May hope tayo. At sana makita natin yun. Kahit punong-puno tayo ng galit, punong-puno ng rage, pagod sa nangyayari dahil nga tama, dekada na to, ilang taon na nangyayari sa atin to, ilang beses na tayo niloloko. And yun lang po ang aking prayer na makita natin yung hope and masolusyonan natin itong problema ng bayan natin. Ang rally, kabilat-kabilat ng rally. Do you intend to participate po sa mga ganitong kilos, protesta? Ako po, willing po ako basta wala akong trabaho. And yun nga po, I'm hoping na maging peaceful kasi marami rin po ako nababasa na mga kapulisan din natin na sila rin naman is against corruption and natatakot din sila na baka may mangyari sa kanila or baka may mangyari sa mga nagpo-protesta sa atin. So, kung ako po ay pupunta doon, it's just to make myself heard, hindi po makasakit o makatapak ng ibang tao. Ako po, honestly, I cannot attend any of the protests or what. May schedules po ako sa araw na yun. Gustuhin ko man po. Pero alam naman po ng tao or ng public, no, ng aking mga followers, ng fans, kung saan po ako talagang, di ba, nakatayo. They know my stand and all that. Hindi man po ako magiging parte or hindi man po nila ako mga kasama. Of course, they have my full support. And like JM said po, sana maging maayos po, no? Maging safe po at peaceful yung kaliwat ka ng mga protesta po sa linggo. Pero karapatan naman po yan ng mga tao. So kung saan po sila, kung saang lugar po, kung anong posisyon man po nila, nire-respeto ko po yun, supportahan po sila basta nasa tama po tayo. This protest is very important kasi dito natin pinapaalam na hindi tayo sang-ayon sa nangyayari sa ating bansa. So, hindi lamang para sa buong bansa, kundi rin sa ibang bansa malaman nila na we're not agreeing, we don't agree to what is happening or being robbed. So, kailangan talagang magprotesta. Even the President himself is supporting the rally. Actually, I saw it. So, dapat talaga tayo sumali dito. Mismo presidente nga natin is sumusuporta is not disagreeing with it. Sabi niya, tama ito. Mali yung nangyayari at sumusuporta. So, dapat lahat tayo sumuporta dito sa rally na to. Lamang po.